Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is yung 5th day natin ng pagtalakay sa ating current series, which is Overcoming Fear with Faith. So ang magiging paksa or focus natin ngayong araw is yung katanungan na exposed ka na ba? Or sa madaling salita, we should expose ourselves into the light of God. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 27 verse 1. In English Standard Version, sabi rito, "The Lord is my light and my salvation." The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? So in Tagalog translation naman, or in ang Biblia 2001 version, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindahan? So, yung pinaka-tinutukoy lang naman dito sa Bible verse natin is kung si Lord yung nagsisilbing liwanag at kaligtasan natin, mayroon pa ba tayong ibang dapat katakutan? Kung si Lord na yung stronghold ng buhay natin, may dapat pa ba tayong kasindakan? Kaya nga 'di ba, ang series natin for this week is Overcoming Fear with Faith. Yung mga misconceptions natin with regards our fears or yung mga iniisip natin or nami-misconceptualize natin as fear is ma-overcome natin with faith. Gaya na lang nitong katanungan sa ating Bible verse for today. So, para ma-overcome natin yung mga ganitong klaseng life questions is gaya nga nasabi sa topic natin for today, we should expose ourselves into the light of God. And in that way, with that faith, we may or we will overcome our fears. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin ngayong araw is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the one who is exposed to the light has nothing to fear. So, sabi rito, yung tao na naka-expose sa liwanag ng Diyos ay walang dapat katakutan. And yung mga taong palaging takot, ayun yung mga taong namumuhay sa kadiliman at maraming ginagawang mali. So, ang pagkakaintindi ko kasi dito, at the end of the day, you are the one who chooses your own destiny, di ba? So, kapag hindi natin ina-expose or ina-open yung sarili natin to our Lord, in the light of our Lord, is hindi tayo mamumuhay sa kadiliman, di ba? So, kapag hindi tayo namumuhay sa kadiliman, is wala tayong dapat katakutan and wala tayong dapat atrasan. So, nasa sa atin kasi yun Kaya nga sabi dito, we should expose. Pero hindi naman kasi porket sinabing we should expose, is lahat ng tao gagawin na yun. So, gaya nga nasabi ko kanina, at the end of the day, we are the ones deciding for ourselves, diba? So, tayo pa rin yung magdedesisyon para sa buhay natin. So, only those who expose their lives to the light of the Lord, sila talaga yung mga who have nothing to fear. Yeah. And number 2, the Lord is the stronghold that can never be shaken. So from the word stronghold itself, diba? Stronghold means matibay diba? Stronghold nga So hindi siya masya-shaken, hindi siya masisway ng ibang bagay, diba? So kagaya nga ng laging sinasabi na our God's character is unchanging. So parang ito yon, the Lord is the stronghold that can never be shaken. So
Hindi siya changeable. It is unchangeable. It can never be shaken dahil nga stronghold si ating Lord. And number 3, Christians are meant to be fearless. So, dapat tayong mga Kristiyano yung nangunguna na nagpapakita sa iba na we are fearless because we are in the light of our Lord God. And syempre, kaya nga tayo tinawag ng Christians, di ba? Kasi we are the people of the way. Tayo yung nangunguna dapat na sumusunod sa pamumuhay ng ating Panginoon. So, kapag nakita ng iba na we are fearless, di ba? So, parang ma-encourage natin sila sa mga bagay na ginagawa natin. And especially, ma-encourage natin sila na i-expose din yung mga sarili nila in the light of our Lord God. So, ngayon naman, proceed tayo sa ating application. So, itong application natin ito yung response dun sa teaching na nabanggit natin kanina. Number 1, expose ourselves into the light of God. And number 2, stand firm by taking refuge in God. So, by taking refuge, diba, nabanggit na natin dati sa mga devotion natin na, kumbaga, we are taking shelter. Kumbaga, doon tayo umuwi. Doon at doon tayo bumabalik-balik, diba? So, stand firm by taking refuge in God. Number 3, fear no one but God. Dahil gaya nga nasabi ko kanina, when we are in the light of the Lord, we have nothing to fear. Ang dapat lang nating katakutan is ang ating Panginoong Diyos. So, all those reasons or all those aforementioned are the reasons why it is necessary to be completely exposed to the light of